Ilang saglit pa, inabot na ang kanilang order na house blend. Parehas namang inabot ni Naoki at Nagumo ang tasa upang uminom. Hinaypan pa nga ni Nagumo ang mainit na kape, habang tahimik lang si Oki doon. Nang humigop naman si Nagumo ng inumin niya, inabot nito ang bread knife na nasa table. Bigla na lang nitong inatake si Oki gamit yun, ngunit sinalag niya ito gamit ang kanang kamay niya na may hawak na kutsarita. Bilang resulta, tumilapon ang kutsilyo na yun palayo at tumama sa may pillar. Walang namang kam-alay-malay ang isang customer sa kabilang table na may lumipad na palang knife sa taas niya. Bumwilo si Nagumo sa may table, sabay sipa ng napakalakas kay Oki sa may ulo. Dahil doon, tumilapon ito papunta sa kabilang bahagi ng kafe. Gulat naman ang nasa kabilang table nang mapansin yun at nang tumayo si Nagumo sa mesa. Nang mag-serve naman ng parfait sa isa pang table, itinanggi ng customer na order niya daw yun. Sa kabilang banda, hawak-hawak pa din pala ni Oki ang kape nito at pilit na iniwasang matapan ang laman nun. Napaluhod dito sa table ng iba at uminom muna, at least ay hayaan man lang daw nitong enjoyin niya muna ang kape niya. Giit naman ni Nagumo na meron daw itong nakalimutan. At nang tanungin niya kung ano, ipinakita nito ang resibo at sinabing ang bill daw. No thanks sagot nito, nang sapakin si Nagumo palabas ng bintana. Habang nasa ere, tinanong naman ni Nagumo kung hindi ba't usually ang boss daw ang nagbabayad ng lahat. Nag-sorry naman si Oki pero hindi na daw siya ang boss nito. Kaya naman, sinuggest na lang ni Nagumo na kung sino daw ang mabubuhay sa kanilang dalawa ang magbabayad. Binuksan nito ang case ng weapon niya, habang nilabas naman ni Oki ang folded na ganate niya na nakatago sa coat nito. Pumayag ito sa deal na yun at umatake kay Nagumo. Gayunpaman, nakaiwas ito, nang gamitin niya ang six-function knife. Tinurak ni Oki ang weapon niya sa lapag pagkaland doon. Tungkol daw sa sinabi kanina nito tungkol sa pagkatalo ng JAA dahil wala na sila, magbibigay daw siya ng warning dito. Napaisip naman si Nagumo dun. Giit ni Oki, wag daw itong masyadong mayabang. Tapos na ang era ng Almighty Order. Nakapag-scout na daw ito ng ilang mga bagong recruit na merong saganang talent sa pagpatay. Lumipat naman ang eksena sa ibang street kung saan nagkikwentuhan ang dalawang magkaibigan. Sinabi ng isa na mukhang mas delikado na daw ang mga kalye nitong mga nakaraang araw. Agree naman ang kasama nito at maaaring yun ay dahil sa mga bagong JAA dudes daw. Nang mapansin nito ang pulis sa hindi kalayuan, tinawag niya naman ang pansin nito. Nilapitan niya ito at sinabihang hindi ba't dapat trabaho nitong kontrolin ang mga krimen. Bumulyaw ito sa mukha niya at isinambat na ang mga buwis daw nila ang pinapamuhay nito. Kaya naman, gawin daw niya ang trabaho niya. Hindi naman sumagot ang police officer dito. Ngunit bigla niya nalang tinutok ang revolver niya at pinaputok sa loob ng bibig nito. Sheesh, wika nito. Naging pulis daw siya dahil pwede siyang gumamit ng baril. Pero sa bagong JAA, legal na ang pumatay. Aniya, wala nang saysay pa ang pagiging pulis ngayon. Tinignan nito ang license to kill card niya at napatanong kung bakit daw kaya siya ini-scout ng JAA. Well, basta makabaril daw siya ayos yun. Sa gilid, narinig naman nito ang isang umiiyak na bata. Merong isang nag-complain dahil sa ingay nito. Nilapitan nito ang babaeng nagtutulak ng stroller at sinabihang hindi daw tumitigil sa paggawa ang anak nito. Sobrang sakit daw sa ulo. Pinansin din nito ang sun protection niya at sobrang praning daw nito doon. Nababalot kasi ng cover ang babae bukod pa sa payong niya. Samantala, tuloy pa din sa pag-iyak ang bata. Napa-comment pa ang lumapit na ang pangit daw ng batang yun kapag umiiyak. Humingi naman ng tawad ang babae at papatigilin daw ito. Naglabas ng kutsilyo ang halatang inis na babae at bigla na lang pinugutan ang lalaking puro complain. Nang damanak ang dugo nito, tumigil naman ang bata sa pag-iyak at natuwa na siya. Kita naman ang license to kill card sa loob ng stroller nito. Natuwa ang babae at gustong-gusto daw talaga ng sanggol ang dugo. Lumipat naman ang eksena sa may Kyoto Kansai Killing Academy kung saan dinaos ang graduation ceremony. Matapos ang programa, nagpaalam na ang mga magkakaibigan sa isa't isa. Wika ng isang babae, mamimiss niya daw ang kasama kapag lumipat na ito sa Tokyo. Kailangan daw nilang magkita-kita muli. Tinanong nito si Sheena kung na-scout daw ba silang dalawa ng bagong JAA, bagay na ikinagulat ng katabi nito.
Nakakabilib daw kasi yun. Gayunpaman, hindi na sila nagulat dahil top of the class naman daw sila. Parehas silang mga henyo, ngumiti lang si Sheena dahil sa compliments nila. Nang maghiwa-hiwalay na sila, nilabas nito ang license to kill card niya at natuwang dumating na daw ito finally. Para bang dumating na daw finally ang oras nila. Sagot naman ng kasama nito na ayon sa guru nila, hindi daw dapat nagiging sikat ang mga assassin. Hindi niya din trip yun at mukhang kaduda-duda daw ang Tokyo. Kapatid pala ito ni Sheena na sinabihan siyang napakamahiyain daw nito. Magiging okay lang daw sila doon. Sisikat daw sila at magtatagumpay sa Tokyo. At gagawa ng pangalan para sa sarili nila. Habang naglalakad, binati naman sila ng order members. Wika ng isa kay Torres, mayroon daw silang masisiglang mga kohai o junior. Si Gozo pala yun na inaming hindi daw siya nag-aral. Kaya naman, ang pagkakaroon daw ng kohai ay nakaka-excite. Napa-comment naman si Torres dito na ang weirdo daw niya. Pagkarating nila sa Tokyo, napatanong si Sheena sa kuya nito kung hindi ba't medyo mabaho daw sa lugar na yun. Hindi naman ito makapaniwalang may mga taong nabubuhay ng ganon. Umuwi na lang daw sila. Nag-sorry naman si Gozo at alam niya daw nakaka-rating lang nila, pero kailangan daw nilang pagtrabahuhin agad sila. Medyo short daw kasi sila sa mga elite fighters sa ngayon. Na-excite naman si Sheena doon at game ito para dito. Ngunit kabaligtaran naman ito ang kuya niya. Napansin naman nila ang malaking mama na nasa may pedestrian lane. Mukhang ang fierce daw nito, lalo na sa suot nitong kakaibang mask. Komento ni Sheena na ang laki daw nito at tinanong anong problema niya. Kinabahan naman ang kuya nito at napalunok na lang. Sa isip-isip kasi niya ay mukhang tough daw ito. Hindi naman sumagot ang nakamask at napaisip lang. Giit ni Gozo, hindi lang daw sila ang na-scout nila. Nagsalita naman na finally ang masked man at sinabing kung nais daw nitong mabilis na umangat sa ranggo, kailangan lang nitong higaitan ng ibang mga baguhan. Sumagot naman si Sheena na hindi na daw kailangan yun. Meron daw siyang alam na mas mabilis na paraan. Tinanong nito ang kuya niya kung tama daw ba siya. Pinagpawisan naman ito sa kaba at pinigilan siya. Gayunpaman, nilabas na nito ang napakalaking Gatling gun na dala-dala niya. Tuwang-tuwa ito nang gamitin yun laban sa lalaking nakamask. Pinagbabaril niya ito nang walang takot. Samantala, gulat na gulat naman ang mga tao sa paligid dahil sa walang habas nitong pamamaril. Ngunit matapos hamupa ang usok, makikitang nakatayo pa din ang lalaki. Hindi naman sila makapaniwalang buhay pa din ito at inisip kung dapat ba ay tumawag sila ng ambulansya. Nang makita yun ni Sheena, sinabi nitong may kakaiba daw sa taong yun. Maaaring ang katawan niya o damit. Tinawag naman siyang lunatic ng kuya niya. Samantala, tinanong ng lalaking nakamask na merong nakasulat na kill sa may noo, kung ano ba daw ang ginawa niya dito. Palagi na lang daw siyang tinatrato na bad guy ng mga tao. Dahil doon, nagbabala itong maghanda na daw siyang mamatay, sabay tawag sa kanyang little third. Imbes na matakot, ay ngumiti lang si Sheena at pinunaang nakakagulat daw na taas ng boses nito. Bigla naman silang kinuryente ni Gozo at pinahihinto. Halatang na disorient ang dalawa dahil doon. Lumapit naman ang kapatid ni Sheena upang gisingin ang diwa nito. Giit ni Gozo, mamaya na lang daw sila magbangayan. Sa ngayon, kailangan i-save muna daw nila ang kanilang lakas. Matagal na daw nagsimula ang labanan. Silang mga napili daw ay mga killing prodigy na tahimik lang na nag-aalab behind the scenes. Bukod sa nakamask at magkapatid, kasama din ng babaeng may dalang bata at ang police officer. Ngayon, oras na daw upang ipakita nila ano ang kakayahan nila. Lumipat naman muna ang eksena sa clinic ni Granny Mia kung saan ginagamot si Sakamoto. Kinausap ni Shin ang mga kasamahan nito at sinabihang sinusuyod na daw ni Slur at mga kasamahan nito ang syudad para hanapin sila. Nakausap din daw nito sina Seba at sinabi ni Netsuki sa kanyang meron daw ICU ang JCC. Niligtas daw ni Sakamoto ang JCC, kaya naman malaki daw ang utang na loob nila dito. Na-curious naman ang kapatid nitong si Mafuyo kung pupunta daw ba dun si Shin. Kaya naman hindi na sila nagsayang ng oras pa, naghanda na sila. Sa tulong ni Wutang, ililipat daw nila si Sakamoto sa JCC. Si Wutang ang nag-arrange ng secure transport nila. At nang inspeksyonin nito ni Lu, napabilib siya sa loob nun. Napakalaki daw kasi at siguradong magiging comfy ang boss nila doon. Lahat daw sila ay magre-relocate.
Na-curious naman ang anak ni Sakamoto kung pupunta daw ba sila sa assassin school. Sagot naman ni Shin na oo daw. Pangit lang daw ang pagkain doon pero gagawa na lang nila ng paraan. Samantala, tahimik lang si Atari sa gilid. Nahihiya man, pero sinabi nitong magstay na lang daw siya doon. Nagtaka naman sila sa naging desisyon nito at tinanong ni Shin kung bakit. Giit niyang wala na daw kasi siyang natitirang swerte. Gayunpaman, sinabi ni Shin na delikado daw doon. Kaya naman, sumama daw ito sa kanila. Nang banggay nito ni Shin, sinabi naman nitong wag daw siya nitong dikitan. Hindi nila alam anong klaseng malas ang ma-attract niya daw. Lumuha ito nang sabihing hindi niya kayang i-risk na mamatay ang lahat dahil lamang daw sa kanya. Gayunpaman, hinawakan lang siya nito, pati na ang lahat ng naroon. Nagulat si Atari nang lahat sila ay lumapit sa kanya. Nilero pa nga ng asawa ni Sakamoto na si Aoi ang pisngi nito at sinabing, mas lalong masama kung iiwan daw nila ang isang takot at nanginginig na babae doon. Hinayla naman ni Boiled si Atari sa damit nito at sinabing, hindi daw sila ang tipo ng umaasa sa swerte para makasurvive. Dagdag pa ni Wutang, hindi daw scientific ang luck. Wala daw ebidensya na nag-e-exist yun. Sumabat naman ang batang si Hana at ayon daw sa TV, nabanggit ng horoscope channel na ayos ang swerte niya sa araw na yun. Kaya inanyayahan nito si Atari na tumabi sa kanya. Dahil sa mga sinabi at ginawa nila, napaluhan naman si Atari at nag-sorry sa lahat. At nang naload na nila si Sakamoto sa loob ng sasakyan, sinabi ni Shin na aalis na daw sila papunta sa JCC. Kaya naman, nagbiyahe na ang grupo papunta sa JCC. Habang naglalakbay, sinabi ng driver na si Boiled na matagal-tagal na din daw nang huli nitong punta sa JCC. Sagot naman ni Wutang na nasa loob daw yun ng kabundukan. Mga 2 oras din daw ang layo mula roon. Nang tanungin kung kamusta na si Sakamoto mula sa harap, sagot ni Luna stable naman daw ang vitals nito. Kumpleto ang medical equipment na kailangan ni Sakamoto sa likod ng sasakyan nila. At sa gilid nito, nakapalibot sina Kindaka, ang mag-ina niya, si Granny Mia, Heisuke, Atari at Shin. Tinawag naman ni Hana ang papa nitong wala pa ring malay habang nakahiga lang sa kama. Ilang saglit pa, may napansin si Boiled mula sa side mirror. Merong papalapit sa kanila na nakasakay sa motor. Nabahala ito dahil meron daw sumusunod sa kanila. Gayunpaman inasahan na daw nila yon. Kinabahan naman si Wutang dahil doon, habang na-feel bad si Atari at na-guilty. Gayunpaman, niyakap lang ito ng mag-ina ni Sakamoto. Inutusan ni Shin si Heisuke na bahala na daw siya doon. Kaya naman, nilabas nito ang rifle niya at binuksan ang bintana upang pumorma bumaril. Nang paputukan ng kalaban, walang kahirap-hirap nitong naharang ang bala niya gamit lamang ang kamao nito, bagay na hindi inasahan ni Heisuke. Ang lalaking nakamotor pala ang maskman na sinabing siya na lang daw palagi ang bad guy. Tinapon lang nito sa gilid ang bala na pinakawalan ni Heisuke, habang patuloy na lumapit sa sasakyan nila. Nagtaka naman sina Shin at Kindaka kung sino daw ang freak na yun. Humawak sa lapag ang maskman habang umaandar, dahilan upang mabasag ang semento nito. Ginamit niya naman ang mga basag na semento upang ibato sa kanilang direksyon. Tumama ito sa iba-ibang bahagi ng sasakyan nila. Nagulat namin ang mga lula nito. Dahil doon nagdesisyon naman si Shin. Pumorma ito sa likod niya at naghanda ng tumalon si Heisuke palabas ng sasakyan. Ginamit nito ang rifle niya at hinampes sa mask ng lalaki. Bilang resulta, bumagsak ito mula sa motor niya. Nabahala si Shin para dito at tinawag siya, susunod din daw sila at lalabas doon upang lumaban. Gayunpaman, binaril ni Heisuke ang pinto ng sasakyan nila, nagulat naman si Shin doon. Habang nakatutok ang baril nito sa kanila, tila nag-usap ang dalawa sa isip nila. Wala mang salita ngunit, halatang may pinarating si Heisuke dito. Naintindihan naman ito ni Shin kaya't inutusan niya si Boiled na magmadali na daw. Nang tanungin ito paano si Heisuke, sagot niya lang na bilisan na daw nila. Kaya naman, humarurot na ito. Nakatayo lang sa likod ni Heisuke ang maskman at tinawag silang idiots. Sa tingin daw ba nila ay makakatakas sila ng ganun lang? Nabahala naman si Heisuke nang may marinig na boses na tinawag siyang poor thing. Iniwan daw kasi siya ng mga kaibigan niya. Nakilala ni Heisuke ang boses na yun at pagkasilip,
Yun pala ay si Kumenomi na bumati dito ng long time no see, sabay tawag sa kanyang snot-nosed punk. Habang nasa loob ng humaharurot na van, sinunggaban naman ni Lu si Shin at dapat daw itong magpaliwanag. Giit niya, bakit daw nito iniwan si Heisuke? Pinigilan naman ito ni Aoi at pinapatigil. Hindi mapigilan ni Lu ang maiyak dahil nakita din daw naman ito na ang nakamas na lalaki ay hindi tinatablan ng mga bala. Nabahala ito dahil maaari raw mamatay si Heisuke. Hindi naman makasagot si Shin dito. Gayunpaman, sinabihan daw kasi siya nitong magtiwala lang sa kanya. Gaya ng pagtitiwalang ibinigay ni Sakamoto sa kanya at nang hinayaan siya nitong gawin ang part niya, magtitiwala din daw ito kay Heisuke. Hindi daw sila matatalo. Napatahimik naman si Lu dahil sa sagot niya. Meron namang memorya na naalala si Shin. Nang tanungin nito noon kung okay lang ba daw si Heisuke at sabihan nitong dapat siyang magpahinga, sumagot lang siya na hindi pa daw pwede dahil hindi pa ito tough. Nagulat si Shin dahil ayaw nitong tumigil sa pagtitraining dahil kailangan niya daw tumibay ng husto para maasahan daw siya ng lahat kapag dumating ang oras na kailangan nila siya. At dahil sa alaala na yun, inisip ni Shin na dapat daw ay hindi ito mamatay doon. Sa may daan, kaharap na nga nito ang dalawang kalaban, si Kumenomi at ang masked guy. Bumati si Kumenomi na matagal-tagal na din. Ang huli nilang pagkikita ay nung sa Thailand pa. Nabahala naman si Heisuke nang makita ito doon. Nakilala niya siya bilang ang magnet lady na pumatay noon kay Hyo. At dahil napatulala lang ito, dali-daling tumalon si Kumenomi lampas sa kanya at sinabing nakaharang daw siya dito. Nagulat si Heisuke nang bigla na lang itong nakatakas sa kanya. Habang paalis, tinawag naman itong Demon Head ang masked guy at sinabing hahabulin niya daw si Sakamoto. Siya na daw ang bahala sa twerp na yon. On it, sagot nito. Gayunpaman, hindi makapapayag si Heisuke doon kaya pinaputukan niya ito ng rifle niya. Wika niya, hindi daw ito pupunta kahit saan. Pipigilan niya raw ito doon. Nairita naman si Kumenomi dito lalo na't hindi niya man lang daw mabanggit ang salitang kill, kaya tinawag niya itong duwag. Ginamit nito ang electromagnet glove niya upang mag-counter-attack naman dito. Isang driver malapit doon ang nagtaka nang biglang bumigat ang manibela niya. Yun pala ay dahil minanipula na ni Kumenomi ang kotse nito at inangat. Hinagis niya ito bilang weapon, diretso sa kinatatayuan ni Heisuke. Tinamaan naman ito at sugatan dahil doon. Wika ni Kumenomi, kung nais daw talaga nitong mamatay, then papatayin niya siya. Pero kung mamamatay daw siya ngayon, kawawa naman daw ang taong nag-alay ng buhay nito para lang iligtas siya. Sayang daw talaga. Mula sa likod ng nawarak na kotse, bumaril naman si Heisuke sa lapag, na siyang bumanda sa bumper papunta sa gulong, then sa lapag muli, bago tumama kay Kumenomi. Gayunpaman, mabilis na nakailag si Kumenomi sa bala nito, kaya't ang tinamaan lang ay ang malaki nitong hikaw. Habang hawak ang weapon nito, sinabi ni Heisuke na hindi daw sinayang ni Hyo ang buhay niya. Lumakad ito papalapit sa kanya at sinabing pinag-isipan niya daw mabuti yun. Paano niya nga ba mababayaran ang sakripisyong ginawa nito para sa kanya? At dahil dun, meron itong biglang na-realize. At yun ay dapat mabuhay daw ito to the fullest. Kung hindi ay mababaliwala lang daw ang ginawa ni Hyo para sa kanya. Nagtaka naman at nainis si Kumenomi sa sinabi nito. Dagdag pa ni Heisuke, hindi lang daw ngayon, pero mula sa araw na yon, nangangako itong e-enjoyin ang buhay to the max kasama ang mga kaibigan niya. Hindi daw nito hahayaang masayang ang pagsasakripisyo ni Hyo. Narinig ba daw nito ang sinabi niya? Tanong ni Kumenomi. Mamamatay na daw ito, at meron daw contradiction yun sa sinasabi niya. Kaya tinawag niya itong moron. Bigla namang nagbigay ng signal si Pisuke, dahilan kaya't naiwasan ni Heisuke ang pag-atake sana sa kanya ng masked guy. Imbes na siya ang tamaan ng kamay nito, ay ang lapag lang ang nawasak niya. Kamuntika na daw doon si Heisuke, kaya naman nagpasalamat ito kay Pisuke. Wika ng masked guy, lahat daw sila ay binobor siya. Hindi ito makapaniwalang tinatawag nila ang mga sarili nila bilang pro. Bakit daw kaya hindi nila bawasan ang pag-uusap at dagdagan ang aksyon? Tinungkod naman ni Heisuke ang kamay nito sa lapag upang makaporma at bumaril. Pinatamaan nito ang dibdib ng masked guy na hindi man lang umiwas doon at tinanggap lang yun. Komento naman ni Kumenomi na umiwas daw ito. Sagot naman nitong no way.
Ang kagandahan daw ng pro wrestling ay ang pagtanggap ng mga hits. Tatanggapin lang daw ang lahat ng atake ng kalaban at saka mo sila papasukuin. Nag-frog splash naman ito at tignan daw nila kung kaya nitong tanggapin ang hit niya. Nagmamadali namang tumakbo si Heisuke upang iwasan yon. Pagka tayo, tinanong naman ng masked guy bakit daw ito umiwas. Nagtaka naman si Heisuke at nag-sorry dito. Hindi na nito alam ang gagawin niya ngayon. Aniya, nakipaglaban na daw ito sa mga kaaway na kayang makita ang mga bala niya at iwasan ang mga ito, pero hindi pa kailanman ito nakaharap ng isang kalaban na bulletproof. Kahit nabarilin niya ito sa mukha at katawan ay hindi ito umiiwas, bagkus ay tinatanggap lang yun. At nang time naman na nito upang mag-counter-attack, tumilapon si Heisuke sa isang suntok lang niya at sa mukha ng dugo. Alam niya naman delikado daw ang lagay niya. Habang mahigpit pa din ang hawak niya sa weapon niya, inisip nitong kapag nagpatuloy yun ay mamamatay talaga siya. Tinanong naman ni Kumenomi kung naiintindihan na daw ba nito ang sitwasyon. Hindi niya daw sila matatalo gamit ang antique piece of junk niya. Habang nasa ere at gamit ang robotic arm niya, nagbanta itong oras na daw upang tapusin siya. Nagawa nitong putulin ang mga traffic signs sa gilid ng kalsada. Ang lahat ng yun ay walang kahirap-hirap nitong na-weaponize upang gamitin laban sa tumatakbong si Heisuke. Ibinato niya ito sa kanya, ngunit buti na lang at mabilis na nakadapa si Heisuke at naiwasan yun. Imbes na siya, ang truck na nasa likod nito ang tinamaan ng mga signs na yun. Habang nakadapa sa kalsada, at pasugad na ang masked man, inisip naman ito ano daw ba ang ginagawa niya. Pinagkatiwalaan daw kasi ito ni Shin na handle yun. Hindi daw nito pwedeng hayaang matalo nila siya. Inalala nito si Hyo at inisip na hindi pa siya pwedeng mamatay doon. Naisip din nito ang wala pa ding malay na si Sakamoto, kaya naman nagawa nitong pumormang muli hawak ang baril niya, dahil kailangan niya daw protektahan ang mga kaibigan niya. Hindi naman natinag ang masked man at dire-diretso lang sa pag-charge forward. Kahit na may tumagas na likido mula sa tumumbang truck, nahulog lang sa basang lapag ang bala ni Heisuke. Dahilan upang bigla na lang sumabog ang truck doon. Yun pala ang plano niya. Napaso naman ang masked guy at paulit-ulit na sinabing ang init daw. Hindi mapaniwalaan ni Kumenomi na nagawa nitong sindihan ang gasolina. Wika pa ni Heisuke, babagsak daw sila anuman ang mangyari. Nag-sorry ito pero hindi daw siya pwedeng mag-go easy sa kanila.